Malimit po nating marinig, nasa last days na tayo, na 2026, marami nang nag-ship. Actually, marami pong nag-ship from there to there. Maraming nag-ship from this to that. Kitang-kita po ng mga mata, sobrang dami ng mga comments, sobrang dami ng mga observations, and I'm very happy na nag-participate po, no? At pero kung titignan po natin ang scripture, ang Bible, siyempre, inunahan na po ito eh, no? Pero hindi naman ang kalawakan ang binigyan ng Biblia, bagamat nagsabi si Jesus ng ilan na mangyayari sa Matthew 24, pero tandaan po ninyo, Matthew 24 is a verse, or should I say, is a chapter referring to the tribulation and the great tribulation. Hindi nito nire-refer itong church age na hindi nito nire-refer itong church age at ang mga pinagdadaanan nito ngayon. Pero I believe, itong babasahin nating talata, ito po ang pwede nating i-apply kung ano yung mga nangyayari sa ngayon sa daigdig natin. Okay, 2 Timothy chapter 3, okay? Verses 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3 verses 1 hanggang 5. Yung iba dito familiar na po dito, at I want you to open your Bibles with me again. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sabi niya, "But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves." To, karakter pa rin talaga ng tao yung pangunahing basihan para masabi mong nasa last days na tayo. This is the revelation from this context. For men will be lovers of themselves, lovers of money, dami niyan, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Lahat po na yan, mostly ngayon, nararanasan na rito sa mundo. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, okay, brutal, despisers of good, traitors, marami yan. Yung mga bandang huli, traitorin niya. May malahudas na ugali, no? Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Dami niyan ngayon. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people, turn away. No? Ito po yung panahon natin ngayon. I believe it refers, no, sa panahon natin ngayon. But know this, that in the last days, sabi ni Paul, perilous times will come. 2026, this is it. Kailan nagsimula itong last days? Nagsimula po ang last days, simula nung umakyat si Kristo sa langit. Last days na po yun, ako naniniwala po. Okay. Kasi pa-forward na po doon eh. Yung events, matapos umakyat ng Panginoon sa langit, ang dami na rin pong mga nangyari. Pero mas marami mga pangyayari ngayon. In fact, ang mga pangyayari ngayon, sobrang bilis ng usad. Kung titignan mo naman outside sa ugali ng tao, makikita mo rito, yung mga nangyayari sa mundo, yung AI, nag-rise ang AI, grabe ang shift ng AI. Grabe po yung global warming. Actually, mag-iingat po kayo ngayon, sobrang ginaw po sa labas. No, sobrang lamig. At pag may mga edad na, kanina yung isang may edad namin na kaibigan, no, high blood daw kahapon, pag-pray po natin siya, no. Siya po ay high blood. Dahil sabi ko, Lord, ang daming high blood. Kung totoosin, hindi usual na ma-high blood ng isang tao kapag ka-January, kasi pag January malamig. Hindi ko po alam ba't ganun po yung nangyayari ngayon. Pero ganun pa man, makikita po natin, karakter pa rin ng tao ang binibigyan ng diin dito. Hindi yung mga nasa paligid natin nangyayari sa mundo. Bagamat nandiyan po talaga yung ship. Ako naniniwala po ko itong una ko napansin po talaga, umulan nung bagong taon at saka nung Pasko. Pasko at bagong taon umulan. Bagay na hindi nangyayari. At may napanood ako kanina dito sa YouTube, yung sa Daystar, no? Ang sabi niya na
nagsisip daw, meron daw nagsisip sa kalawakan. Kung ano man yung nagsisip sa kalawakan, isang bagay yan na hindi natin batid. Pero talagang may nagkakaroon daw ng global shift sa kalawakan. No? Ganun pa man, nais ko kayong hikayatin mga kapatid sa Panginoon na ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang mangyari sa paligid ninyo, hindi tayo dapat matinag, hindi tayo dapat matakot dahil lahat ng bagay na yan, no, nasa kamay na po ng Panginoong Hesukristo. Lagi nating isa sa puso, lagi nating isa sa isip that Jesus is always here with us. He is our hope. He is our shepherd, no? Mahal ng shepherd ang kanyang mga sheep. Ang tanong, lahat ba sheep niya? Hindi. Pero, sorry. Pero lahat ba creation niya? Of course. Pero hindi lahat tupa niya. No? Dahil hindi naman lahat tumanggap sa kanya at hindi naman lahat tinanggap siya bilang Lord and Savior. Dahil makikita po natin na hindi lahat ng tao kinilala siya bilang Lord and Savior. Pero ang gusto ko lang po sabihin po sa inyo, no? Tayong mga mananampalataya as believers of the Lord Jesus, dapat tayong kakitaan na tayo yung merong kumpiyansa, no? Na hindi tayo pababayaan ng Diyos because of Jesus' finished work on the cross. Kasi kung titignan po talaga natin dito po sa Bible yung mga binanggit po sa talatang ito, talagang nangyayari na po siya ngayon, no? Magkapatid nag-aaway sa lupa, no? Ayan, mga behavior ng tao. Tingnan po ninyo. Sabi dito, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control. Without self-control. Minsan may mga tao ngayon na parang timang, mga baliw, na hindi maintindihan, no? Brutal, despisers of good, mga traitor and traitors, headstrong. Ito marami to, lovers of pleasure rather than lovers of the Lord. Totoo yan. Marami po ngayon yan dito. Lovers sila ng pleasure rather than lovers of God. Mas gusto nila ang pleasure, no? Kesa mahalin ang Panginoong Hesukristo. Dahil kitang-kita po yan ngayon sa takbo ng daigdig po natin. Okay? Kitang-kita po yan ngayon sa takbo ng daigdig. Ang mundo po ngayon, iba na po talaga ang... iba na po ngayon ang takbo ng mundo. No? Kaya hindi natin dapat ipagtaka, uy ganito ganon, uy ganon ganyan, uy ganon. Nakahula po lahat sa Bible yan, mga kaibigan at mga kapatid ko kay Kristo. No? Tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Kung tayo nga nakikita natin yung mga hula dito sa Bible, lalo na ang Diyos, lalo na ang Panginoon, alam niya ang lahat. At alam niya tayo ay kanyang mga anak. Kaya alam po tayo ay kanyang iingatan. Kaya ito po si Diwata, yung aso namin yan. So, ang Panginoong Hesukristo, tapat sa kanyang mga pangako po sa atin. Sobrang tapat, no, na talagang grabing katapatan niya. Kaya He deserves all our praises. He deserves all the praise na galing po sa atin, no? Maliit man bagay, malaki man bagay, we know in all things work together for good for those who love God and love His Son, Jesus Christ. Okay? Si Diwata. The Lord is so faithful in His words sa atin. Kaya mapangahawakan natin ang kanyang mga salita na nakasulat dito sa Bible. Okay? The Lord is so faithful po sa atin. Hindi tayo dapat matakot. Iingatan po niya tayo. Proprotektahan niya tayo. Dahil bago palikain ng mundo, pinili niya na tayo. Yan po ang katotohanan diyan. Okay? Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Jesus. Sobrang pag-ibig niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, mag-subscribe ka na. Okay? Thank you. God bless.